February 11. So, life update lang kasi kailangan ko na ngayon walking at saka mag-squat kasi 37 weeks na si baby. So, anytime pwede na siyang lumabas. Early term pa naman siya, pero kasi sa ibang buntis, pwede na lumabas yung mga ganong babies. Kailangan ko na mag-exercise. At saka medyo mabigat na siya ngayon. So, kailangan ko na talaga mag-walking para meron ako lakas sa kanya. So, pero bago ako mag-exercise, magluto muna ako ng breakfast ko. Yung isang itlog at saka mushroom. Ano ditong mushroom? Natira. So, ubusin ko na to. At saka isang bread. Ipakita ko sa inyo guys yung aking bili. Malaki na siya. So, makati na rin kasi yung nag-stretch na siya. Sobrang kaya makati na rin siya. Hindi ko talaga mawasan, hindi ako magkamot guys. So, naglalagay pa rin ako ng coconut oil, pero hindi din 100% na nakatulong siya. So, okay lang yun. Ayan, ito na guys si baby. Laki na tayo, 7 weeks na. Pero feeling ko hindi pa siya bumaba, oh. Ayan. Ayan. So, kailangan na natin matagtag. Kasi, para naman hindi ako mahirapan sa kanya pag-push. Pag-push sa kanya. Yan ang pag-anin natin. Kaya, ulitin yung bread. So, ngayon, December 17 na, 18 na ngayon, December 18. So, malapit na yung Pasko. At saka, meron kaming maliit na Christmas tree dito. Binila namin to nung isang araw ng Christmas light kasi meron siyang light itong Christmas tree pero medyo hindi siya maganda tingnan. So, nag-decide si Habi na bilhan ng Christmas light, yung isang rolyo lang. So, ang ganda niya tingnan sa gabi at saka iba-ibang kulay niya. At saka, since mayroon na kaming anak na darating, so, kailangan na namin bumili ng mga gift para sa mga bata kasi kasama na kasama na kami sa ganun kasi dito tradition sa NC, pag may anak ka na, pagdating ng December 25, 24, mayroong party doon kasama namin sa simbahan na nagbibigay sila ng mga gift para sa mga bata. Sa mga bata lang naman, para mayroon silang mga kuswilo sa mga bata. So, bumili na kami since may anak na kaming darating. So, malapit na kasi ako manganganak. Ilang weeks na lang. Tapos, narap ko na rin yung mga gift. Pero, siguro bibigay ko na lang pag malapit ng Pasko. At saka, ito guys, papakita ko sa inyo. So, ito yung Christmas tree namin. Maliit lang siya. Luma lang itong Christmas tree namin. Binigay ng friend ng asawa ko sa kanya nung hindi pa ako dumating dito. So, hindi niya inayos. Kasi siya lang naman mag-isa dito. Pero nung itong taon, inayos namin. Tapos binila niya ng mga decor balls, Christmas light. Tsaka, ito yung mga gift na wrap namin. Narap ko isang araw. Itong dalawa para sa adult na Christmas gift to sa simbahan. Tapos yung mga maliit sa mga bata, yan ang bibigay namin sa mga bata. Tsaka ito, yung sa ilalim ng Christmas tree, yan ang bibigay namin. So, binalot ko siya, niready ko na sila. Maaga pa naman para mag-ready, kaya lang. Kaya ako nagre-ready kasi malapit na nga ako manganak. So, baka at least naka-wrap na siya. Kung in case na mag-i-iri na ako, at least naka-wrap na siya. At saka nilagay ko na pangalan kasi para at least alam ni Habi ko para kanino.
update tayo guys sa aking pregnancy. Kasi, ano na ako ngayon, 37 weeks to, turning 38 weeks na bukas. So, malapit na ako manganak. Tapos, kasi last ultrasound namin, siya pa rin, breech pa rin si baby. So, suhi siya. Kaya nag-usap kami ng midwife ko na i-refer niya daw ako sa doktor doon sa city, sa Kaiser City, para kausapin kami ng doktor kung paano ako manganganak, birth mood, kung sa ano pa, kung i-CB ba nila ako or i-CS daw. Kasi nga, suhi si baby, hindi na pwedeng, pwede siyang ipanganak na suhi, pero medyo high risk din siya. So, kausapin lang kami ng doktor. Siguro, tatawag yung sekretary ng doktor sa amin. Tapos, magpa-schedule kami kung kailan kami makipag-meet sa doktor. Baka itong week na to, December, ngayon? 18? O, December 18 ngayon. So, itong week, baka usapin kami, pupunta kami ng city. Tapos, sabi ng midwife ko, daw kami, lang naman yun, kausapin lang kami saglit lang. Tapos, kung just in case mag-decide akong magpasiis, siguro antayin na lang ng 39 weeks at saka ako magpasiis. Maski magli-labor ako or hindi, kung schedule ko na talaga magpasiis, pupunta lang kami ng hospital para doon magpasiis ako. Though, ang CS kasi, madali lang siya, hindi ka pahirapan mag-iri or mag-labor or ano man dyan. Pero kasi yun lang healing, medyo sigurado magsa-struggle tayo. Pero siguro okay lang yun, at least safe si baby at saka ako, lalo na si baby kasi ako din, medyo high risk na din ako kasi nga line of 4 days na ako. So parang hindi rin ako takot na magpasiis kasi nga yun nga, baka kung pipilitin ko mag-normal, baka magiging may komplikado lang. So okay lang din sa akin na magsisiis. Yun lang. At saka maganda lang kasi pag manganak na ako, yung asawa ko kasi mag-paternity leave siya sa work. So, baka hingi siya ng 1 month. 1 month na paternity leave sa trabaho niya. So, at least may makakatulong sa akin kung mahirapan pa ako gumalaw. At saka, sana maging okay lahat. At saka, sana hindi tayo pahirapan ni baby. Though, kinakausap ko naman si baby na hindi niya ako pahirapan. At saka, yun nga lang, yung posisyon niya kasi, simula ng 29 weeks, sabi ng midwife ko, hindi siya nagbagong position. Breech talaga siya, hindi siya umiikot. Kaya, sinabi rin ng midwife na may na medyo, Kaya, okay guys, update na lang ulit sunod. Bye!